In a time when the planet is facing unprecedented environmental challenges, the need for a deeper connection with nature has never been more critical. Magkaroon din po sa ng disiplina. Intensified forest protection po. Di unang-una siyempre sa mga pabrika. A journey into ecological literacy documentary invites you to explore ecological literacy, the essential understanding of how natural systems work and our role within them. This documentary goes beyond the headlines about climate change, deforestation, pollution, and improper waste management. It seeks to unravel the intricate web of life that sustains us, from the water we drink to the air we breathe. Of environmental natural resources, what those programs or projects did this agency implemented about the ecological literacy? Some of projects or programs. Okay, so dito sa DINA, particularly dito sa DINA Palawan, in terms of ecological literacy or public awareness, para magtaas ang awareness ng ating public. So may mga naka-outline kami activities. Example, dito sa specifically itong office namin, itong last year, meron kami ginakandak na IEC. Ayun tinatawag namin na Information Education Campaign o kaya yung Community Education and Public Awareness Campaign. So dito sa mga activities na to, tinatarget natin na audience dito talaga is yung community, kasama yung mga students. So nagkakaroon tayo ng visit sa mga school kung saan nagkakandak tayo ng information drive. So same din sa mga communities, mga partner natin, stakeholders, nagkakandak din tayo ng IEC sa kanila. So in terms naman sa in general sa DNR, meron tayong mga naka-streamline din ng mga activities to address ecological literacy. So yung aming regional office, nagkakandak din sila ng information right through sa mga guesting sa radio station, sa mga TV for information dissemination. Then yung ibang mga field offices namin, nasakop din ng Senros, meron silang mga printing ng pamphlets at saka yun, gamit ng ating itong mga social media natin for information dissemination. So in terms of literacy, yun yung isang ginagawa o effort ng office namin. Ano po yun, sir, like monthly po yun or yearly pong ginagawa? Quarterly? Meron kaming monthly na kinakandak. Depende sa purpose. Halimbawa, for example, isang month ay celebration ng climate change. Halimbawa, isang month celebration ng biodiversity. So yun, meron din naman dito dito sa Puerto particular, may mga schools dito na sila personally nagre-request sa office para mag-conduct ng mga information drive regarding climate change, regarding sa mga biodiversity areas ng mga topics, then so on and so forth. Mga environmental related lectures. So addition ko yung sa ito, yung office namin, to address din yung deforestation. Meron kaming actually hindi lang deforestation ina-address niya. Deforestation, answer din for climate change, then yung poverty elevation or poverty reduction, saka food security may increase. Ito yung unit namin particularly, kami yung nag-implement ng national greening program or yung more on deforestation efforts. So forestation, deforestation, para ma-address yung mga deforestation natin, at the same time mabalik natin sa normal status dito mga open areas natin o mga forestation ng mga denuded areas natin. Environmental Natural Resources Officer, ano po yung mga common yung mga ecological problems po yung mga na-encounter at saka yung mga common problems sa pinupokusan niyo po na makandakan po ng projects? So dito sa amin sa Penro, same then goes with Senros na under supervision ng office namin. So isa dyan syempre yung terrestrial, yung deforestation. So
So, isa sa mga problems. Then, of course, siyempre yung pollution din na ina-address din ng DNR with our counterpart yung EMB. So, yun, ang dalawa sa mga common problem na encounter natin. Na isa pa, yung climate change, which is, kumbaga, encompassing naman yung marami siyang naging parang source ng problem na nakaka-contribute doon sa climate change. Pero kami dito, ang office na mayroon talagang activities na specific na-implement namin, yun, yung intensified forest protection activities. Then, to address din yung deforestation, meron din kaming yung establishment ng mga protected areas. Then, isang may program din kami yung ina-address naman yung sa mga biodiversity losses, yung biodiversity management. Then, meron din kaming yung streamline approach ngayon na gusto ng secretary na masunod with our partners LGU, yung integrated coastal management. So yun so far yung mga projects na in-implement. Deforestation, ano po yung pinaka common solution niyo po sa project, halimbawa sa deforestation, ano po yung mga pinaka-common solution niyo po? Yung pinaka-direct, siyempre deforestation, yung nabanggit ko kanina, yung intensified forest protection activity. So kasi meron na existing forest. So para ma-maintain natin yon, hindi na magtaas yung rate ng deforestation. So kailangan natin ng intensified forest protection. So ano yun? So kailangan nandun lang tayo, of course with the counterpart ng local government and other stakeholders na kailangan din para sa protection. At saka siyempre yung ating community. Kasi dapat mag-serve tayo as deterrent doon para hindi na madagdagan itong mga naputol nating bundok. Then in addition to that, yung nabanggit ko kanina, yung National Greening Program, ito naman ay approach naman to para doon sa mga deforested na or yung mga open and denuded areas natin na kailangan maging ma-reforest. So yun isang approach ng government. National approach yun siya actually. Massive tree planting worldwide na mayroong mga targets yung mga DNR offices. I'm Engineer Jonathan FLS from Soto Bay, Mapping Unit, Pendo, Palawan. As Chief of Party of Southern Palawan. Okay, Sir Jonathan, what are the environmental consequences of this deforestation in Palawan? Reforestation Yes po. in Palawan. Yes po. Reforestation in Palawan in 1990s, reforestation sa project of the DNR now is replacing the National Greening Program. So, bawat sentro, kakaroon tayo ng mga proyekto sa pagtatanim sa mga LGU, pinupundono yan ng gobyerno. Tinatanim nila ng seedlings sa mga bundukan. Doon, monitor ng LGU, ng barangay, ng DNR, kung lahat ng tinanim ay tumubo o hindi nasunog. Usually yung iba nasusunog. Kaya yung 100% minsan nagiging 50% na lang. So, magiging effect niya sa atin, sa kalikasan natin, lalo na yung pagbagyo, no? Yan ang pipigil yung mga puno na yan. Hindi na magkaroon ng landslide at pagbabaha. So, yan ang purpose ng National Greening Program sa tao at sa community. Okay, sir. Thank you po. Nasagot ba? Hindi. Yes, sir. What are the main sources of pollution in Palawan? Particularly here sa Puerto Princesa. What is the Yung pollution po. sources ng pollution? Saan ang gagaling ng pollution? Yes po. Eh di una siyempre sa mga pabrika. Eh dito naman wala mga halos pabrika eh. Yung mga sasakyan, usok ng sasakyan, yan ang number 1. Kasi, di ba? Dito sa Puerto, padagdag ang sasakyan. Nagkaroon na ng Toyota, nagkaroon na ng Mitsubishi, nagkaroon pa ng Suzuki. So yung pollution, mas lalong lumalaki.
So, yung connection yan sa reforestation, siyempre kung nakabundukan natin yung puno na punong kahoy, maiiwasan yung pollution sa Puerto. Pero sa Palawan, wala pa naman, hindi pa naman polluted ang Palawan. Kasi sa textile, hindi ko alam kung hindi mo rin basura kasi wala naman basura nagapunta yung kuwan kaya tapulan sa kanto. palagi po yun. Pero sa amin kasi pag nagbawa kami dala yung basura yung mga dahon ng binamalis ko sinusunod ko. Kailangan ipunin yung mga basura, walang magkakalat para maging malinis yung kapaligiran. Sana po yung lahat po na naliligo, ipunin po nila yung kanilang mga basura. Mga naliligo dyan, yung iba sinasabihan din namin na iligpit nila ang basura, pero yung iba talagang hindi maiwasan, iniiwan din lang ibang mga basura nila dyan. So sa tingin niyo po sir, ano po yung nagiging epekto po ng mga problemang iyon po sa mga taong naninirahan po dito? Kasama na po kayo. Ay, yung mga basura ngayon, siyempre pag nagbahay, inaanong pababa. Yung magiging ko niyan sa dagat, bagsak na sa dagat. Ang ganda ganun mo, yung mga basura na yan, kung sino nagadala dyan, dalay nila pabalik. Walang kalat dyan. Yung lahat magkaroon ng disiplina ba, para wala magiging basura na maiwan. Mensahe niyo po sa mga kabataan or mga tao po na naliligo po din sa inyo. Ayun sa akin ma'am, yung sa kanila, yung masasabi ko sa kanila, sa lahat ng mga naliligo sa ilog, magkaroon din po sa ng disiplina. Kung ano yung dala nilang basura, pagbalik, dala hindi nila para walang kalat. Ayun po. Magandang gawin nila, halimbawa kagaya niyan yung mga basura nila, kung pwede bitbitin na lang nila o pwede naman nila iiwan dito kung saan may mga sako na pwede malagyan ng basura. As we stand at a crossroads, the decision we make now will define the future of life on this planet. The insights shared in this documentary are not just about understanding, they are about action. Each of us has a role to play, whether by adopting sustainable practices, supporting policies that protect the environment, or simply rethinking how we consume and interact with the world around us. But above all, ecological literacy offers hopes. It shows us the solution exists, and by working together, we can create a future where humans and nature thrive side by side. The Earth system are resilient, and so are we. This is not the end of our story. It's the beginning of a new chapter where knowledge, compassion, and collective effort light the path forward. Be ecological literate!